Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po. Leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, first message po ninyo, we have Electric Eel Spirit, bring your ideas to life. Kasi sayang naman din nga, Cancer, diba? Kung yung mga magagandang ideya ninyo, nandiyan lang sa isip ninyo. Maaari kasi na wala pang pagte-take action, para maisakatuparan ninyo kung ano man itong mga ideas ninyo. Maaaring meron ng mga pagkakataon, na nandiyan na to support your ideas come to life, diba? Kaya ito yung sa inyo, encouragement ito sa inyo sa ngayon, na gawan mo na ng paraan kasi sayang, diba? Baka nandiyan na yung opportunity na makakatulong sa iyo para maisakatuparan mo na kung ano man itong mga pangarap mo, diba? Yung mga plano mo, yung ganon. So we also have Butterfly Spirit. This is a beautiful reminder para sa inyo na transformation is indeed beautiful, 'di ba? Kasi kapag meron tayong binabago sa buhay natin, hindi ba, papunta tayo sa pag-progress. Yung pagbabagong ginagawa natin is papunta sa pag-asenso, sa pag-progress, sa pagpapaganda ng buhay natin, hindi para pabalik, 'di ba? Hindi pa urong, 'di ba? Kapag meron tayong binabago sa buhay. Kaya yung mga transformation na 'yan na maaaring gusto ninyong simulang gawin, 'di ba? So rest assured, na 'yan ay magkakaroon ng magandang epekto sa buhay ninyo. Or pwede rin na merong mga pagbabago na manggagaling sa outside world ninyo and may have a direct impact sa inyo. Pwedeng ganun din ang pangyayari dyan, Kaya, just learn to embrace it. Okay? Learn to embrace that, transformation. Learn to embrace that change, na po pwedeng mangyari or pa pwedeng mag-unfold sa buhay ninyo around this time. Kasi, para ito sa parang magkakaroon ng bagong mukha or bagong bihis, ang buhay ninyo. So, we also have freedom is yours, Pwedeng isa rin ito sa mga magbabago sa buhay ninyo kasi pwedeng, kumbaga, Independence Day na ninyo sa ngayon, yung kalayaan ninyo, may babalik mo na sa sarili mo, yung power, kumbaga, over yourself ay maaaring mababawi mo na din yan from other people. Kaya, yung kalayaan, will be yours na from here on. So, this is really a beautiful change din sa buhay ninyo. At merong importanteng mga synchronicities dito, Cancer, We have 11 and 33. So, yung 11, that is a master number. Yung 33 din, that is also a master number. So, merong mga importanteng inspiration, insights, information na malalaman pa kayo dito, Kaya importante na i-google po ninyo ito, i-search po ninyo sa Google kung ano yung ibig sabihin sa numerology nito. These are master numbers, Number meaning, so master number 11 and 33, basahin nyo po yan kasi marami kayong mababasa dyan that may guide you, 'di ba, sa pag-navigate ninyo ng mga sitwasyon ninyo sa buhay sa ngayon. Thank you. So, maraming salamat din for subscribing to my channel, and also maraming salamat din for for not skipping the ads, doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you talaga. At saka kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Thank you. So, and also please click the join button sa baba ng video po kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? Maraming salamat po. So, we have the Frog Spirit. This is cleaning the house. Napakaganda. Decluttering. So, maganda ito. Kasi ibig sabihin, you're making room sa buhay ninyo for something new, 'di ba? For someone new na pumasok sa buhay ninyo. Kasi kapag naglilinis tayo, meron tayong tinatanggal, 'di ba? Meron tayong inaalis sa buhay natin, sa bahay natin, 'di ba? Mga gamit natin.
meron tayong tinatanggal. Ibig sabihin, kapag nagtanggal tayo, naglilinis tayo, meron tayong bagong room or may additional room tayo para sa mga bagong dadating, no? Na pwedeng bagong situation, bagong tao, bagong kaganapan sa buhay, hindi ba? At saka maganda rin dito, you are about to release, no, emotional baggage. So ibig sabihin, yung cleaning na to, hindi lang yung bahay mo yung lilinisin mo, hindi lang yung physical living space ang lilinisin mo, kundi you're also going to clean, 'di ba? Yourself mismo, yung sarili mo, yung hindi lang yung physical body rin ninyo, kundi yung thoughts, feelings, and emotions ninyo. You're also going to dissect that, at kung ano yung hindi na din mabuti, hindi na maganda, nagpapabigat na lang sa dibdib mo, or nagpapasikip na lang ng pag-iisip mo, tatanggalin mo na rin yan. Kaya talagang makakaluwag ka, magkakaroon ng renewal, no, ang sarili ninyo. Kaya for sure, you will be removing a lot of things, a lot of thoughts, feelings, emotions that is not good for you anymore. So, magkakaroon ka ng mas maraming space para sa mga positibo at mga bagong sitwasyon, bagay at na papasok sa buhay ninyo. So, your next message is the Hawk, which is omens and messages. So, napakaganda, no, Cancer? Divinely guided kayo. You are spiritually guided. You are blessed, no? Kasi tignan mo, meron kayong synchronicities. So, aside from mga messages na maririnig ninyo dito that may resonate with you, that is also guidance para sa'yo. Meron tayong synchronicity dito, no? Na gusto basahin ninyo yung yung mga yung mga meanings ng mga numbers na to, kasi that is guidance para sa'yo. That's additional guidance, no, na gusto ng universe na babasa ninyo. And meron tayong omens and messages na sinasabi din ng card na to. So talagang pinupush, no, ng spirit, pinupush ng universe na sabihin sa inyo na makinig ka, 'di ba? Makinig ka, pansinin mo yung mga synchronicities. Ito, mga synchronicities, yung mga symbol signs, yung mga omens, no, na maaaring talagang it's presenting itself to you, kasi merong ibig sabihin ang mga to. Merong mensaheng gustong iparating sa iyo ang universe. Okay? So, kung hindi man ninyo, kunyari, hindi man ninyo naiintindihan, kung alam ninyo, no, na yung symbol na yan or yung sign na yan ay para sa iyo, but if you don't know kung ano yung ibig sabihin, no, ng sign na yan, then walang problema. Diba? Go to Google. I-search ninyo sa search bar. I-type in ninyo dyan, kung anong spiritual meaning, no, ng kung anumang omen or anumang symbol or sign na nakita ninyo, na alam ninyong para sa inyo yon. Kasi doon ninyo mababasa, no? Kung ano mababasa ninyo doon, yun ang mensahe para sa iyo. Okay? So, pwedeng mga sagot ito sa inyong dasal. Maaaring may sitwasyon kasi kayo na hindi ninyo maintindihan why it's happening. 'Di ba? Bakit ito nangyayari sa iyo? So, there could be the messages, no, na maaaring makapagpalinaw ng inyong isipan. Okay? And also, intuitive messages, intuitive nudges, no? Pansinin ninyo yan, pakinggan ninyo, kasi that is also guidance from the divine. Okay? So, there is additional synchronicity dito. So, parang ang dami mo talagang synchronicity dito sa reading na to, Cancer. We have number 11, diba? So, that is master number 11. We have master number 33. There is another 11, no? So, this is, diba, doble, no? Yung master number 11. And pag samahin mo siya, diba, meron na tayong dalawang 11. So, that is a very powerful angel number 1111. Diba? Kapag nakakita tayo ng 1111, that is the best time, no? That we can say our wishes. Diba? Kasi, pag meron kayong nakitang 1111, ibig sabihin na kung ano ang wini-wish ninyo,
no? Maaaring before you saw the 11:11, meron kayong wish, meron kayong inisip na gusto ko sana ganito, ganito, ganyan. So, maaaring yan ay mag-come to fruition anytime soon. Kasi kapag, sabi nila, kapag nakakita ka ng 11:11, it's either you make a wish or that is a signal or that is a sign or a message sa iyo ng inyong mga angels na your wish is coming to fruition very soon. Okay? So, basahin ninyo yan. No? Basahin nyo po sa Google kung anong ibig sabihin ng mga numbers na yan. Okay? Kasi mas marami pa kayong matututunan, mas marami pa kayong mababasa dyan that will guide you, no, sa pag-navigate ninyo ng inyong sitwasyon sa buhay sa ngayon. And there's another synchronicity rito, Cancer. Tatlong magkakasunod na 1. So, that becomes angel number 111. Number 1 is very powerful because number 1 is new beginning. That is an ace. Diba? So, ibig sabihin dito, triple, no? Yung ibig sabihin ng new beginning. Kaya, that signifies that there are a lot of things, no, that you're going to start sa buhay. Maraming pagbabago, ibig sabihin, no, ang pwedeng mangyari sa buhay ninyo. Hindi yan mangyayari in an instant. Hindi yan mangyayari na sabay-sabay, no? It's, I don't know, but maaring hindi, 'di ba? And at least, no, yung changes could be gradual. Maaring everyday meron kayong may encounter na bago sa buhay ninyo. O pwedeng ganun yan. But yes, that signifies change. That signifies new beginning. So, basahin din nyo po yan, ano? So, eto na. I-recap natin para gusto ninyo isulat ninyo ito. Kasi marami kayong matututunan dito. Master number 11, Master number 33, at angel number 1111 at angel number 111. Okay? So, yun po. Tignan po ninyo ang ibig sabihin ng mga yan. Alright? So, we have the Merlin. There is alchemy. So, alchemy is ano din, meron talaga kayong new beginning. Alchemy is creating something, diba? So, you're definitely going to create something new in your life. Or maaaring magkakaroon talaga ng pagbabago. Pwedeng hindi lang ito manggagaling sa initiative mo na pagbabagong ito, but merong pagbabagong mangyayari siguro from the outside world na magkakaroon ng direct impact sa buhay ninyo. So, katulad ng nasabi ko kanina dito sa butterfly spirit, no? So, pwedeng talagang merong mangyayaring ganon, no, sa buhay mo. So, yun. There is justice also that will be served to you kung ito yung hinahanap mo. If you are claiming, no, or if you are seeking for justice, justice will be served, balance will be back in your life, which is really, really beautiful, na from here on, magiging mas maayos na ang takbo ng buhay mo, kasi magkakaroon na ng balanse ang lahat, no? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa'yo. So, we have 6 of Cups. This is homecoming, no? Maaring you are going to visit your family. Baka mamamasyal ka pa uwi. Pwede kasi na hindi ka nakatira sa tahanang kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. So, pwedeng galing kang abroad or maybe you're far place, no, sa Pilipinas. Malayo kayo sa pamilya, sa mga mahal mo sa buhay. So, pwedeng homecoming ito. So, definitely, kung may homecoming, syempre, magta-travel kayo, diba? Kaya, mag-iingat and have fun and enjoy. Okay? So, we also have 9 of Pentacles. Wow. So, this is financial comfort. No, this is financial abundance and prosperity coming your way. Ito na yung time na talagang magbabago, no, ang inyong financial landscape. Kasi, ano na to fruit of your labor na ito na makakamit mo. So, merong perang dadating. Merong financial blessings and financial opportunities na papasok, no, sa buhay mo sa ngayon. And dito may experience mo na yung kaginhawaan. So, finally, you will be experiencing that comfort. You will be experiencing that financial freedom. No? So, maaring sa ngayon, baka makapagsimula ka na ng ma-establish, no, yung inyong financial future, financial security and stability. Kasi,
meron ng dadating na pera. No? And this is going to be like a very sweet victory din para sa iyo kasi pinaghirapan mong perang ito eh. 'Di ba? Kaya have fun and enjoy your money. Ace of Wands. Ayan. So, this is another new beginning energy. So, alam mo, marami-rami, no? Yung po pwedeng pagbabago sa buhay na mangyayari. No? And this is positive changes. This is positive situations coming your way. Kasi si Ace of Wands, offer din ito eh. Tignan mo ito yung kamay, 'di ba? Yung mga clouds na yan, kamay yan, no? Na ito yung kamay ng universe, kamay ng Panginoon, kamay ng Spirit. Okay? So, yun. So, may offer sa'yo. No? This is something na i-offer sa'yo na alam niyang mapapalago mo, alam niyang dito ka magpo-progress, alam niyang ito yung bagay na magagamit mo para ka mag-thrive, para ka mag-grow, yung ganon. So, pwedeng ano yan, pwedeng trabaho, pwedeng career, pwedeng negosyo, pwedeng ganon. Kaya, good luck sa'yo and congrats. Thank you for watching. Love and light. Namaste.